Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Bagong taon, bagong pagkakataon. Ito ang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. na bumabati po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga tagapanood at mga tagapakinig. Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, sa buong sandaigdigan, sapagkat naabot po natin ang buong mundo sa pamagitan po siyempre ng live streaming, sa pamagitan ng internet, at binabati po natin ang ating mga taga-subaybay ng tabas ng batas. At dito naman po sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, lagi ko pong binabanggit ito, ang sarap namang bigkasin, lalo pong napapalapit sa ating mga puso ang ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. 7,641 ang mga isla po yan. 17 regions, 81 provinces, 1,489 na mga municipalities, 145 na mga syudad at 42,045 na mga barangays na kung saan po ay talaga namang nakakalat dyan ang ating mga taga-subaybay. Pero siyempre po, ang lagi nating declaration, panalangin na tinutugon naman ng ating Panginoon Diyos, hindi na po abot dyan, hindi nakakalat dyan. We pray ang COVID-19 pandemic. Kasi po, yan ang nangyari, hindi po ba? Sa taong 2020, nung nagdaang taon, Marso po 2020, magpasimula po yung mga community quarantines, mga lockdowns sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa biyaya po ng Panginoon Diyos ay nalampasan po natin yung nakaraang taon na yan at 2020. Eto na naman po, malapit na tayong makatawid sa taong 2021. At ang karanasan po natin, siyempre po, ang tulong ng ating Panginoon Diyos. May mga panahon po sa taong 2021 na parang akala natin tapos na yung COVID-19 pandemic na yan. Nagluwag na po. Bigla na lang nagkaroon ng mga variants. Lalong-lalo na po yung matindi po yung Delta variant na yan. At siyempre po, ito pong fourth quarter ng taon ay meron na namang napipinto na variant daw. Ang ating panalangin siyempre po ay hindi po kumalat yan. At talaga naman pong mangyayari po yan na hindi na kakalat kung tayo po magtutulungan. Tutulungan natin ang ating pamahalaan. Ang ating pamahalaan naman ay ginagawa ang lahat upang talaga pong maging matagumpay na at lubusan na masugpo po yung COVID-19 pandemic o virus na yan dito sa ating bansa. At ano po yung nagagalak? Nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat maaaring hindi tayo napakayaman na bansa. Siyempre po sa gawing West, sa Europa, sa Amerika, mas maulad ang mga bansa dyan. Pero ganun din naman. Hindi sila na-spared. They were not spared. They were not exempted from the onslaught of the COVID-19 pandemic. At ang nangyari po, initially, merong uneven distribution of the vaccine doses. Halos na-corner ng mga mahiyamang mga bansa at sa umpisa, halos walang masyado nakararating sa atin. Pero ang ating pong pagkapasalamat sa ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat dahil po sa ating mga panalangin. At dahil po lagi nating binibigkas ang salita ng Diyos. Dito po sa Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV, at yung pong ating simulcast, sa pamagitan ng Great Commission TV, GC TV, Channel 185 ng cable signal.
Lagi pong ang salita ng Diyos ang ating ipinapahayag. Bakit? Pangako po ng ating Panginoong Jesucristo yan. Ano po? Diyos na nagkatawang tao. Nung siya nangangaral dito sa lupa, ano po? Ang isang ipinangaral niya ay napakatindi po. Ano? Sinulat po ni evangelist, ano? Evangelista na gospel writer na si John, chapter 6, verse 63. Si Lord Jesus Christ mismo po ang nagsabi nito. Ang sabi ni Lord, "The words that I am declaring to you are spirit," sabi niya ganyan, "and they are life." Ang aking mga salita na ipinahayag ko sa inyo ay espiritu at buhay na nagbibigay buhay. So yan pala mapanghahawakan natin, kaya declare tayo ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay espiritu at ang salita ng Diyos ay buhay at nagbibigay buhay. Di po ba sa Hebrews chapter 4 verse 12, just to truly emphasize the importance of the Word of God in our lives at maging sa tabas ng batas, di ba? Laging may Word of God tayo sa pagkain pangkaisipan, di ba? Ng tabas ng batas. Ano pong sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12? "For the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates to the dividing of the soul and spirit. It penetrates to the dividing of the bones and marrows. It reveals the thoughts and the attitudes of the heart." Yan po ang tabas, pinagpala, sanctified na tabas ng batas. Yung salita ng Diyos na pinagbabatayan po ng tabas ng ating mga batas sa ating pamayanan, sa ating gobyerno, sa ating lipunan, sa iba't ibang panig ng mundo, iba't ibang bansa sa buong mundo. Kaya dapat po tama ang tabas ng batas. At tama lamang ang tabas ng batas kung ayon ito sa tabas ng salita ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iyan po ang ating naranasan, di ba? Ang kabutihan, ang katapatang dakila ng ating Panginoon. O ito po, sa ating pagbubulay-bulay, at tinahak po natin, magtatapos na ang taong 2021. At tayo po ay tatawid na. At tayo naman ay sasalubong sa bagong taon 2022. Ang panghawakan po natin ay ang salita ng Diyos. Yung tabas ng salitang makapangyarihan ng ating Panginoon. Sa ating pong pagkatapos ng taon, maganda pong alalahanin natin, pagbulay-bulayan. Yung salita ng Diyos. Sa 1 Samuel chapter 7 verse 12. Unang Samuel, kabanatang 7, talatang 12. Ano pong sabi ng ating Panginoon dyan? Sa kanyang salita. "Thus far has the Lord helped us." Sa kabila po nitong nagpatuloy ang COVID-19 pandemic, ay masasabi natin katulad po ni Samuel nung ang bansang Israel ay pinatnubayan ng Panginoon at iniligtas mula sa pagkalupig sa kanilang mga kaaway. Ang ginawa po ni Samuel, naglagay siya ng bato at ang tinawag po niya sa batong yan ay Ebenezer. Ebenezer. Ibig sabihin yung bato na tuntungan ng pagliligtas, ng tulong, ng saklolo ng Panginoon Diyos. Yung pong binanggit ni Propetang Samuel ay akmang-akma po sa atin. Akmang-akma sa kapanahonang ito. Di po ba nagpatuloy ang COVID-19 pandemic? Medyo nagluwag ang mga lockdowns and
community quarantines, biglang nagkaroon ng variant na naman, pagkatapos naghigpit na naman, at nasa panahon po tayo ngayon na ang classification po low risk na, almost nationwide na po yan. Kaya lang hindi po tayo dapat magpabaya, hindi po tayo dapat magkampante. Dapat po sumunod pa rin tayo, mag-cooperate. Because thus far has the Lord helped us. Ano po? Yung pong vaccination program ay ito, sa bandang huli po nagiging mas matagumpay. Ano po? Tumaas po ang level, yung percentage ng vaccination. Aba, yung pong available na doses of vaccines, ano po, mukhang higit pa sa ating kakailanganin. Kailangan lang mag-cooperate ang maraming mga tao. Our economy is beginning to rebound. At ito po ang sabi ng World Bank, there is going to be, ang forecast, there is going to be a solid rebound of the Philippine economy. Ang nagsabi po niyan, World Bank. At yan po ang ating inaasahan. Bakit? Sabi po ng banal na kasulatan, sinabi ni Propetang Samuel, 1 Samuel chapter 7 verse 12, thus far has the Lord helped us. At inaasahan po natin, magpapatuloy yan hanggang makatawid po tayo ng taong 2021 at sa pagsalubong natin sa taong 2022. Sa pagsalubong naman natin sa bagong taon, meron pong salita ng Diyos na naman na maaasahan po natin. Deuteronomy chapter 11 verses 11 and 12. Panghawakan po natin ito. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ulitin ko po, Deuteronomy chapter 11, verses 11 and 12. Ang sabi po ng salita ng Diyos dyan, the land that you are going to cross the Jordan River to possess is full of mountains and valleys, and it drinks rain from heaven. Ito po ang pangako ng Panginoon. My eyes shall be upon you. My eyes shall be upon you, and I will bless you from the first day of the year up to the end of the year. Sinabaybayantahan ng ating Panginoon Diyos mula sa unang araw ng taong 2021 hanggang sa pagkatapos nito. Ito na naman ang pangako ng Panginoon mula sa unang araw ng Enero 2022 hanggang sa pagkatapos ng taong 2022. Yung pong susunod na December 31, 2022 na yan. Ang sabi ng Panginoon Diyos, my eyes shall be upon this land. My eyes shall be upon you, and I will bless you. Sabi ng Panginoon, I will protect you from the first day of the year up to its end. So sa ganang diwa, malakas po ang loob natin, punong-puno ng pananampalataya, punong-puno ng pag-asa, at punong-puno ng katiyakan that from the first day of the year 2022 up to its end, susubaybayan tayo, iingatan at pagpapalain ng ating Panginoon. Isang napakasagana, punong-puno ng pagpapala na bagong taong 2022 para sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa lahat ng ating kani-kanyang buong pamilya at sambahayan, at sa buong pamayanang Pilipino, sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, at sa buong sandaigdigan. Happy New Year po sa lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon! Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.